Ba't ako magpapaalam sa barangay? Tinatanong ako sir kung nagpaalam pa daw tayo sir. Ba't po kami magpapaalam sa barangay? Hoy, kuya! Hoy! Hoy, teka lang! Pinahihinto ka eh! Kainom ka ba? Nakainom ka? Konti. Tapos magmamaneho ka. Hindi ka ng dalawang option. Pumunta ka sa opisina, kunin mo yan. Wala ba ba? Dito ka sasakay. Oo, bakit? Eh, nasa iyo yan. Sa'yo! Hindi. Dalawa ka! Hindi. Magmula sa R10, dito nga, sabi ng pagtas natin, kakanan ng Kapulong at kasama na natin yung mga kapulisan dito sa Maynila. So nandito na tayo ngayon sa may Kapulong. Skog! Yung mga bakal na yan na nakaharang sa kalsada. Ano ba yan? Alisin natin yan. Patikitan nga tong mga motor na nasa kalsada. Kumuha ka ng para matanggal natin. Crack na to. Matatanggal na sa welding yan eh. Maso lang. Natikitan din itong truck na ito. Tapos yung ibang tow truck, nauna na. Pakarga mo na, may plaka naman eh. Ito, nandito, sa gitna. Diyan. Tagalin mo yung mating na yan. Andyan. Yan. Dito. Oh, yan. Standby nga na isang flatbed. Pakiharangan nyo ako na isang flatbed dyan. Magdediretsuhan na naman yan eh. Yung flatbed na dito. Iwas mo na flatbed dito. Isang flatbed, oy! Flatbed! Iwan isa. Excuse me sir, yung kasing nakagano sa barangay kasi yun sir, yung bakod na bakal. Bakit nasa kalsada po? Narangan kasi malakap kasi yung mga truck kasi, umano kasi, pagabi. Kaya ang nangyari po, dahil doon sa harang nyo na bakal, ang ginawa naman itong mga trike nyo, sa katok-tok nyo, doon naman ginawa naman pilahan. Kapag yung mga mukha yung malakap na yun eh, talagang ano yan eh. Ha? Nagabi, malakap talaga gamit dito, hindi talaga umalis yan. Yung lapat na kulay dilaw sa kami dyan. Matigas lang ang ulo niya, siya nung sabi. Kaya hindi interme namin, hinarangan niya yan. May tao naman po ang barangay, pwede naman po umikot sa Kamanita po. Saan po ba dadalhin yan? Tumana Marikina po. Ang layo. Hindi, dapat kasi railing ng sidewalk napunta po sa gitna ng kalsada. Ganun lang yung inano. Tingnan nyo po, yung sidewalk nyo po dito, kaya nga dahil doon sa harang, tingnan nyo, ginawa ng ako, Mga dyan, hindi ko kilala yan dyan. hindi ko alam kung tambayan po ba yan, pilahan or ano po. Hindi, nilalagay yung mga ano, hindi ko man alam yun sir. Wae! Wae! Sunod mo na yan ha, impound. Wala ba sa gilid, Vic? Wala sa gilid? Dito. Nakasar ako rito. Nag-question niya ako kung nagpaalam pa daw tayo sa barangay. Eh, may barangay dito. Ba't ako magpapaalam sa barangay? Tinatanong ako sir kung nagpaalam pa daw tayo sir. Ba't po kami magpapaalam sa barangay? Kapulong is C2, Circumferential Road 2. National Road po ito. Actually, jurisdiction po ng MMDA ang buong Metro Manila. Kortesiya lang po pag kailangan namin mag-coordinate sa barangay. Kasi yung ano lang namin sir, bakod kasi yan dito sa mga dumadaan. Ang bakod dapat naka-fix. Ang bakod dapat para may harang, safety ng mga tao. Kaya nangyari po sa bakod nyo, nasa gitna ng kalsada. Kung sino man na naglipat niyan, sila ang sisihin nyo. Kami na lang po
Hindi na po. Ayun o, bakit nasa gitna ng kalsada? Kasi sir, parking. Sa barangay ka rin? So ganito po yan ha. Dahil pinaparkingan, barangay pa ang gumawa ng obstruction. Na imbis na yung railing na yan dapat harang sa sidewalk. Tama ba ako? Hindi, ang tanong ko nga po, saan nga po ba dapat nakalagay yung railing na yan? Sa sidewalk, di ba? Pangharang ng lakaran ng tao at ng sasakyan. Separation para may safety. Sino po naglagay sa gitna ng kalsada? Hindi naman po barangay. Sino po? So ngayon, so hindi po kayo naglagay sa gitna ng kalsada. So bakit po natin hinayaan? Bakit po? Ha? Bakit po? Ha? Bakit po? Bakit nyo po hinayaan na nasa gitna ng kalsada? Gigilid naman po yan. Tapos binabalik din. Binabalik po yan. Yun. So siguro kailangan nyo po mukhang marami naman tao ang barangay nyo, kailangan nyo po siguro umikot para sitahin kung sino man po ang kumukuha at naglilipat. Kasi tingnan nyo po yung pangharang nyo, ginawa naman ng mga, hindi ko alam kung kakilala nyo po yan, taga rito, ginawa naman tambakan. Nung huling beses nga po, yung tricycle na nandun, may nakuha kaming drugs eh. Ay, hindi na namin alam yan. Kaya nga, that's why I'm telling you, marami naman po ata kayong tao, siguro para maiwasan ng illegal parking dito, umikot na lang po siguro ang tanod para masita. Kasi ang nangyayari po sa harang nyo, ginagawang ginagawang pilahan eh. Dahil may harang, pipila. Hindi sir, salamat po. Kung gusto nyo, yun, yung isa. Pero, i-fix nyo sa bangketa. Ginagalaw kasi po. Nililipat na yata nyo sir. Sa barangay din po kayo. Barangay po kami. O marami naman po pala kayo sa barangay, ba't di na lang kayo umikot? Hindi lang po ito yung namin, maluwag po yung aming hanggang din po. Opo pero... 40 po kami. Natuwag po lang yung sabon po namin. Meron naman nakatulad dito. Ako na alam po na halimbawa kailangan sila ro. May mga kailangan po. Halimbawa may Kung kasi yung ano to sir, babaan ko ng memo dahil nga dahil sa mga mantika, masura, ganyan. Exactly, kaya priority area po to. So you have to kayo ano po ba kayo sa barangay? Eko talog. Ha? Eko talog. Kayo po ang tanod. Eco tanod. So you handle environment, di ba? Environmental. So tuturuan po kita. I would suggest, since babaan ito ng mantika, kung ano-ano, dapat po siguro gawin yung priority area po ito, gawan nyo ng certain management saka monitoring scheme na kung saan hindi po kailangan na may harang. Kayo po mismo ang pupunta para maayos nyo po. Kasi ang nangyayari po, may harang nga tayo, tinitake advantage naman ng iba. Ang ginagawa, tambayan, tulugan. Yung nga dun, huling punta ko, ginawang sessionan eh. Pot session eh. Diba? Oo. Andyan po si Colonel, si Buhawi, kasama ko po. Sige po sir. Ha? Opo. Sige, salamat sir. Opo. Magpatulong kayo sa pulis kung kinakailangan. Kung hindi nyo po kaya. Pag walang may-ari, karga natin. Ito mga to, sa inyo rin po. Mga residente nyo po. Hindi po taga sa amin lahat yan. Ha? Taga saan yung mga yan? Iba po dyan, taga dito sa kabila. Parking nila. Ibang barangay po ba to? Ibang barangay na yan, 107 na po yan. Ay, dapat, jurisdiction nyo to eh. So, dapat kayo magpaalis. Kaya po, lagi kami na dahil nga sa kanila. Patulong kayo sa pulis. Magaling naman po si Colonel, yung bago yung po dito. Kung gusto nyo talagang may harang, alam nyo anong gawin nyo? Yung bakal na yan, iplanta nyo dyan para nakaharang. All the way yan. Para ngayon, mapipilitan ng mga tao, lahat ng obstruction sa bangketa mawawala. Kasi meron ng lakaran ng tao. Pinarugan na rin. Upuan nila, asan upuan nila? Pinarugan na sa truck. Bakit kasi iniiwan nyo? Eh, obstruction yan eh. Dapat kayo magpakita ng tama sa constituents nyo. Kasi sir kami sa arresting kami sir. Arresting ka po. Opo sir. Yung ano lang kami dito dahil nag-clearing. Pero basic naman po yan. Alam naman natin kahit arresting ka pa sa barangay, tanod, kagawad, barangay secretary, ang obstruction is obstruction. Diba? So huwag ka magagalit pag may nakuha. Sumasama loob nyo eh.
Kayo ang nag-iiwan ng mga gamit na hindi dapat. Alam nyo, hindi kami pupunta dito kung malinis to at maayos. Isang damakmak na complaint dito. Ang complaint pa nga dito, naka-indicate na nga eh. Ang barangay po, ganon. Ang gagawin natin? Wala sir. Karga mo nga. Kuya, kapunta. Hoy, kuya! Hoy! Hoy, teka lang! Pinahihinto ka eh. Harap-harapan talaga. Asan helmet mo? Teka lang, tigil ka muna. Tigil ka muna. Asan ba helmet mo? May helmet ka ba? Wala. Meron sir. O ba't di mo isuot? Pero po ng lisensya na rin, ha? Ikaw naman, nandito na kami. Nasaan helmet mo? Pakikuha po yung helmet mo. Pakisuot po ang helmet mo. May ORCR ka, kuya? Pwede pong pa-verify ang ORCR? Sige po, patingin lang po. Nandito ako, kuya. Dito ako. Excuse lang. Alam mo bang expired ang iyong registration? Bakit di ka pa nagre-renew? Nakainom ka ba? Nakainom ka? Konti. Tapos magmamaneho ka? Hindi. Oo nga, nakainom ka tapos magmumotor ka. Hindi po pwedeng ganon. Naamoy kita eh. Saglit lang. Nakainom. Nahuli ko ng walang helmet, balak tumakbo, pero napigilan ko, may helmet naman. Ang problema, naamoy ko, nakainom. Tapos expired registration. Umamin naman. Sir, excuse me. Apo. Sorry. Sir, yung card ko po, pang business ko po bukas, kinukuha ng mga kasama ko. Ayaw daw po ibigay. Opo, kasi nakaharang po sa kalsada, sa sidewalk. Kaya nga po, bago nyo iniwan, sana iniwan nyo sa tamang lugar. Hindi po yung pag dumating ang clearing, saka lang tayo makikipag-agawan, ha? Kagigising ko lang din po kasi. Yes po, dapat kagabi iniwan nyo po sa maayos na lugar. Hindi po. Kunin nyo na po sa opisina, may pipirmahan po kayo. Sa Tumana, Marikina po. Pero kung clearance muna kayo sa Pasig, ha? Kailangan ko na yung Ito, sir sir. bukas. Nakainom kayo sir? Ayun na. Umamin naman. Kaya hindi po ako papayag. I'm pretty sure hindi papayag si Colonel na magmaneho ka na nakainom. Galing sa inyo naman po, ha? Nakailang bote ka ba? Ano yung konti? 5? 2? 3? Isa lang, pero shot. Hard. Oh, kita nga eh, naamoy kita. Ikaw talaga. Pakuhan ko na ito sir. Possession ng live protest tapos kasuhan na. Okay, sige. Mario. Ate, Sir, kasi pang ano ko yan po, kasi pang event namin yan. makinig ka Dahil muna. po ako trabaho. Makinig ka muna. Naintindihan ko po kayo. O sige po, ikaw po magpaliwanag kung naiintindihan niyo po ako. Gusto niyo po malinis yung kalsada. Alam ko po yun. Okay? Naintindihan ko po, dapat kagawin pala tinanggalan. Dahil nga po, kagigising ko lang, galing po ako trabaho, pang gabi po ako. Hindi ko po agad na-asikaso. Ngayon po, inutos ko po yan, natanggalin. Nung pinukuha na daw po, inakyat na daw po. Kailan pa po yung cart nyo? Gaano katagal na po yan dyan? Gabi lang po yan Hindi, nilalagay. ang tanong ko nga po, kailan pa po yan? Kagabi lang po yan. No, what I mean, gaano katagal na po yung negosyo yung cart na yan? Siguro po isang buwan na po. Isang buwan. Opo. So, ibig sabihin nga po niyan, hindi lang naman po kahapon yan iniwan dyan. Sabi naman nyo, talagang iniiwan nyo dyan paggabi. Opo, pag matutulog na po, tinatanggal naman din po yan. Kasi nga po, may mga event nga po kami. Hindi naman po yan. So, ibig sabihin po ba ang gusto nyo mangyari? May muta pa ako, sir, ah. Okay lang po yan. Wala ka sa kabidyo
yan. Ibig sabihin po ba niyan, ma'am, pag... Pag binalik niyo sa akin, hindi niyo na makikita yan dyan. Promise yun. Okay, ganito, Opo. para meron tayong legal na kasunduan. Opo, pupunta pa ka. Yes. Bukas, sir, kailangan ko yan ng maaga, alas 6 po. Pwede naman kayo pumunta ngayon. May lalakarin pa ako, may bibilin pa ako marami. Ma'am, Kaya po itsura ma'am, ko. pag pinagbigyan kitang ibabayan, anong sasabihin ng ibang tao na kinumpiskahan namin? And come to think ha? Naiintindihan ko, sir. Ang Sige akin po. lang po, nakikipag-agawan na daw po yung mga kasama ko, kaya lang po inakyat nyo na daw po. Well, sabi nyo nga po, kasi nandyan po sa gilid. Correct. Ang akin naman po, sana nung kinukuha na ibinigay naman po nila. Taga rito po ba kayo? Actually po, hindi po talaga ako taga rito. Pero nandito yung asawa ko, kaya nandito ako. Ilang taon na po kayo nakatira dito? Depende, sir. Kasi hindi naman ako, nag-uuwian lang ako dito eh. Okay. So hindi po ako sanay sa mga ganito. First time ko to, actually. Isang dekada na po kami naglilinis dito. Opo, naiintindihan ko. Alam ko po yun. Naririnig ko po yung araw-araw. Tutuwa Okay. nga ako eh, malinis eh. Okay. Pero, nabuting din po na hindi ko alam Ito na po, ganun sana pala ba- yung ito panis po. nyo. Pag kinukuha na, pinipilit nyo pa rin may akyat dahil po naabutan nyo. Correct. Well, kayo naman po, trabaho nyo yun. Pero ako po, nakikiusap na sana, yung kinukuha na ng tao, ibinigay nyo naman. Hindi yung nakikipag-agawan din silang isampa. Yun lang po yung sa akin. Ngayon po, kung ayaw nyo, wala naman ako magagawa. Taga rito po kayo, alam niyo pong bawal. Bakit natin ginawa pa? Yun nga po problema eh. Ang problema kasi sa atin dito, Sir, inuulit ko nga po, sinabi nyo kanina. Naiintindihan ko po yung sinasabi nyo. Na bawal po magtambak or whatsoever. Ang akin po is, nakilagay lang naman po kami ng gabi. kung naiintindihan niyo po yan, hindi na po tayo magkakataluhan po dito. Kunin niyo na lang po sa opisina, may babalik po naman sa inyo, wala kayong babayaran. Meron lang kayong pipirmahan. Ah, yung oras nga po yung sinasabi ko. That's the price that you have to pay for violating something. Hindi naman po pwedeng lagi na lang. Pag nandyan na, makikipag-agawan tayo, Ayun nga po makikipagsapilitan tayo. Sana, kagabi pa lang, no, isang araw pa lang, pagtapos ng negosyo, itulak sa loob, ipasok natin sa maayos na lugar. Wala tayong pag-uusapan. Bigyan ng dalawang option. Pumunta ka sa opisina, kunin mo yan. Nasa mo Wala yan ba sa ba? inyo? Dito ka sasakay. Oo, bakit? Nasa iyo yan. Sa'yo! Hindi. Dalawa ka! Hindi. Yung pangalawang option, magpagawa ka ng bago para yung maayos ang cart. Sir! Pag napagawa ko ng bago, sorry naman. Ang problema ko is tomorrow na nga. Ang problema nga, laging nandyan yan. Kung sino pinagbilinan mo, sisihin mo, bakit niya iniwan? Hindi talaga. Hindi po talaga, ha? Kilala niyo ako, hindi ako ganun. Ha? Pasensya